Your first impression sa lugar? Enchanting. Enchanting. Napapalibutan siya ng malalaking kahoy kaya napakalamig po dito. Relaxing, refreshing. Kita niyo po yung mga nagtatampisaw dyan, no? Maliit lang siya, para lang siyang swimming pool. Yo! Good morning! Ngayong araw na to, may papasyalan po tayo na isang napakagandang lugar dito po sa Maguindanao del Norte. Specifically, dito po sa Dato Udin Sinsuat. Ang tagal na po naming naririnig, napapanood, pero hindi po namin napapasyalan. Ngayon nga po, ngayong araw na to, kami ni Mrs. we decided to go there. I am talking about the very beautiful Blue Lagoon of Barangay Margus, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Let's see kung maayos ba kasi medyo tag-ulan. Ang worry namin ni Mrs. baka hindi siya ganun kalinaw, yung tubig hindi siya ganun ka-blue. Alright, samahan niyo po kami. We are here na po sa Blue Lagoon. Napakalapit lang, I think more or less mga 5 kilometers from the boundary ng Cotabato and Dato Udin Sinsuat. Sa bungad, may mga nakatira po dito na may sari-sari store. Ito po yung pinaka-entrance. Bawal po ipasok ang anumang klaseng sasakyan. Kaya doon lang po tayo nakapark. Assalamualaikum. Open? Bigay lang ng donation dito, no? Sige. Tsaka niya. Malamig po dito kasi maraming malalaking kahoy. Parang last year pa natin plano. Kasi ang lapit-lapit lang nito. Hindi natin magawang pumasyal dito. Maayos na pala dito, no? Kasi maganda na pala yung daan. Nakabakod na rin siya, no? So bababa ka lang mga 100 meters. Ito na siya, no? Actually, naririnig ko na yung mga nagtatampisaw dyan, no? Ayun, no? As expected ay hindi po siya ganun ka blue. Right now, na nakikita ko ay green kasi nga maulan po. Ayos! Mas bababa ka lang dito. May mga kabataan po dito na naliligo right now. Napapalibutan siya ng malalaking kahoy kaya napakalamig po dito. Sarap po ng mga langoy, oh. Wow! In fairness sa lugar, relaxing, refreshing. Isa po ito sa mga maituturing na attraction dito po sa Maguindanao. Ayun, Cotabato kasi malapit lang naman. May CR po dito. Importante yan sa isang lugar. Meron siyang bridge dito, patawid doon. Pwede rin pong dumaan dito, no? From here, talon ka, papunta doon. May mga naglalaba doon. Ayan, no? Your first impression sa lugar? Enchanting. Enchanting. Sabi tayo dito. Masukal na po yung part na to. Pero nakasimento. From here, yan, pwede rin bumaba papunta doon. Yan, kita niyo po yung mga nagtatampisaw dyan, no? Maliit lang siya, para lang siyang swimming pool. Napapalibutan po siya ng land. Ganun po yung lagoon. It is a shallow or small body of water na napapalibutan siya ng land, and it is totally separated from a large body of water kaya tinawag siyang lagoon. Ang kaibahan niya sa lake, ang lake kasi malaki at malalim pero napapalibutan din siya ng land. Ang river naman, nagfo-flow yung tubig, continuously moving yung tubig ng river at papunta siya sa another body of water like sea or ocean. And speaking of sea and ocean, yung sea ay nakakabit sa land, ang ocean ay hindi, no? Ibig sabihin, pag nasa middle of the sea ka, tanaw mo pa rin yung land. Pag ikaw naman nasa middle of the ocean, wala kang natatanaw kundi puro karagatan. That's the ocean. Okay, now we know. Now you know, no? Malamok lang po dito. Kasi kahit saan naman dahil nga maulan, sobrang malamok po nowadays. Yan, may mga uod po dito. Malalaki. Gusto ni Mrs. Gusto mo yung mga uod dito. Si Mrs. hindi makababa kasi matarik. Yo! Malalim?
Pagod ako doon. Pero masarap pong magtampisaw, no? Super lamig ng tubig. Itong tubig na to ay from spring. No, kaya no, malinaw, malinis. Accordingly, yung spring water na napupunta dito, yun din po yung source of drinking water ng mga residente dito. Swerte nila sa tubig, no? Oo, basta mga ganito. Basta spring water, no? Yan yung totoong mineral water. This is, virgin forest at the Oo. same time, I Oo. guess. No, sabi nga, itong Blue Lagoon, it is in its raw form, no? Hindi po ito nagalaw, no? Virgin na virgin po ito. Sana planuhin to in a way na madidevelop siya while napipreserve at nakukonserve natin etong environment na meron dito. Kasi right now, may mga basura na po dyan. So isa yon sa tinitingnan, no? Yung proper waste management. Kasi pag dinagsa ito ng tao, magti-trigger siya ng economic activity. Ang worry natin ay baka masira to, no? Hindi na to ganito kaayos kasi dudumi, gugulo. But with proper planning, proper management, kaya po natin gawin inshallah. Kaya sa mga tatakbo sa parating na first BARM election, baka naman isali natin sa ating plataforma yung mga ganitong bagay, boosting our tourism dito po sa Bangsamoro. Nabubusog na yung Diyan mangga. Doon nga kinwa. Sani? Diyan pa. Paalis na po tayo. As in, super saglit lang tayo nagstay kasi hindi kaya yung lamok. And eto we are planning na magkaroon ng separate talaga na episode na ganito, wherein we will going to visit yung mga places like this. Para naman, ma-share natin sa kababayan natin sa Bangsamoro at sa buong bansa na dito sa Maguindanao, dito sa Bangsamoro, maraming nakatagong magagandang lugar like this one. Nalingal ako.